Sa dinami-dami ng mga ribultong nakatayo sa bawat lungsod at bayan sa bansang Pilipinas, naitanong niyo din ba kung ano kaya ang kwento sa likod ng mga taong ito at kung ano kaya ang kanilang nagawa para sa ating inang bayan at sila'y naging karapat-dapat na mabigyan ng ganitong karangalan? O baka naman isa na tayo sa mga taong nasanay na sa mga nakikitang nakatayong ribulto, nasanay nang nadadaanan sa gilid ng kalsada o nakatayo sa mga pampublikong parke at hindi man lang natin nabalikan ang kanilang kwento ng kagitingan. Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Ay, Andres Bonifacio. Ay, Lala. Si Elias Magbanua. Si Elias Magbanua. Handa ka bang ipaglaban ng iyong bansa sa mura mong edad? Let's say, 19 at makipagbakbakan sa giyera? May kilala akong teenager na ipinagtanggol ang kanyang bayan mula sa mga mananakop noong Filipino-American War. Siya ay walang iba kundi si Elias Magbanua, ang nakababatang kapatid ni Teresa Magbanua na kilala bilang Joan of Arc of Visayas. Tayo na at samahan niyo akong kilalanin si Elias Magbanua at kung paano niya ipinakita na hindi hadlang ang kanyang murang edad upang ipagtanggol ang kanyang inang bayan. Si Elias Magbanua ay pinanganak noong 1880. Siya ang bunsong anak ni Doña Alejandra Ferraris at Don Juan Magbanua na isang hukom o judge sa Iloilo. Ipinanganak at lumaki sa Putotan kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria, Teresa, Paz, Manuel at Pascual. Noong July 1899, pinamunuan ni Kapitan Elias Magbanua ang mga Pilipinong sundalo mula Santa Barbara, Iloilo. Sila'y dumaong sa bayan ng Manapla at tumungo sa San Isidro sa bayan ng Saravia o mas kilala ngayon bilang Ibi Magalona. Noong August 19, 1899, ang grupo ni Elias Magbanua at ang kanilang mga kasamahan mula sa isla ng Negros ay nagkita sa sitio Gintabuan upang maghanda para sa kanilang engkwentro laban sa mga Amerikanong sundalo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito'y batid na pala ng mga Amerikano matapos silang makatanggap ng ulat na ang mga pulis sa Silay at Talisay ay iniwan ang kanilang mga pwesto bit-bit ang kanilang mga armas. Isang Pilipinong nagngangalang Solitario di umano ang binayaran ng 50 Mexican pesos upang tulungan ang puwersa ng mga Amerikano na marating ang sitio Gintabuan. Walang kamalay-malay ang grupo ni Kapitan Elias na sila'y natiktikan na pala ng kanilang mga kalaban. Wala mang panama ang kanilang sandata laban sa mga Amerikano, si Elias at ang kanyang mga kasamahan ay lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Salat man sa sandata, ngunit buong-buo at nag-uumapaw naman ang pagmamahal para sa bayan. Ibinuwis ni Elias ang kanyang buhay sa pakikipaglaban para sa kalayaan sa edad na 19. Ang kagitingang ipinamalas ni Elias Magbanua sa murang edad ay inihahalin tulad ng mga historiador sa pagkabayani ni Gregorio del Pilar. Ang Gintabuan ay isang salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay meeting place o tagpuan. Dito sa sitio Gintabuan sa bayan ng Ibi Magalona ay nakatayo ang isang monumento ng isang sundalong nakasuot ng katipunan na rayadilyo uniform na may hawak na pistola at espada.
Ang monumentong ito ay itinuturing na National Park bilang pagkilala sa kabayanihan ni Elias Magbanua at ang kadakilaan ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay sa labanan sa Sitio Gintabuan. Ang mga tao sa likod ng mga nakatayong rebultong ito ay ating mga bayani, mga taong nakapagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa pagkamit ng kalayaan ng ating bansa. Maging sa murang edad, sila ay namulat at nagawang ipaglaban ang ating inang bayan. Patuloy nating bigyang saysay ang kagitingan ng ating mga bayani. At sa bawat pag-awit natin ng lupang hinirang, naway maisapuso natin ang kahulugan ng linyang, ang mamatay ng dahil sa'yo.